Alam mo ba na minsan, kapag hindi ka masyadong interesado, mas lalo siyang nahuhumaling sa'yo. Parang baliktad, di ba? Akala natin, kailangan laging todo effort, todo chat, todo presence para mahalin ka. Pero ang katotohanan minsan, the less you give, the more they want. Kung gusto mong maintindihan kung bakit ganito ang psychology ng attraction at paano mo ito magagamit para maging magnetic sa taong gusto mo, manood ka hanggang sa dulo dahil bibigyan kita ng step-by-step stoic strategies na pwede mong gamitin ngayon rin. Karamihan sa atin, lalo na kapag may gusto sa love, nagkakamali sa pagpapakita ng sobrang interes. Halimbawa, isipin mo ito. Todo chat ka sa kanya araw-araw. Kahit hindi siya nagre-reply agad. Kung hindi siya nag-reply sa loob ng isang oras, nag-aalala ka na, nag-iisip ka kung nagkamali ka ba sa sinabi mo. Kapag may plano siyang sabihin sa'yo, ikaw yung unang nakahanda, unang nag-adapt. Sa tingin mo, nakakatulong ito? Sa unang tingin, oo. Pero ang mas malalim na epekto nito, nabawasan ang attraction niya sa'yo. Psychologists at behavioral experts, pati na rin stoic philosophers, ay may paliwanag. Kapag sobra ang availability mo, nawawala ang mystery at nawawala rin ang challenge. Ang tao, lalo na pagdating sa dating, na-attract sa bagay na hindi agad nakukuha. Kung palaging nandyan ka, wala ng thrill. Parang cellphone na palagi mong hawak. Hindi na bago, hindi na exciting. Ito yung rason kung bakit minsan, kahit todo effort ka, hindi ka napapansin sa paraan na gusto mo. Ang frustration na nararamdaman mo, yun na mismong nagiging dahilan kung bakit hindi ka nagiging magnetic. Ngayon isipin natin ang ilang karanasan. 1. Sobrang pag-chat, paulit-ulit mong sinusubukan makipag-usap. Nagtataka ka kung bakit hindi siya ganon ka-interesado sa'yo. Ramdam mo yung pangungulila sa effort mo. Nag-aalala ka? Bakit siya hindi interesado sa effort ko? 2. Ang paghabol. Kapag ramdam mong hindi ka pinapansin, natural na nagiging desperado ka. Tatawag ka, magme-message ka ulit, baka may konting attention lang siya ibigay sa'yo. Pero sa proseso nagiging clingy ka at mas bumababa ang value mo sa perception niya. 3. Emotional na pagod. Lalo na kung paulit-ulit itong nangyayari. Ang result? Emotional exhaustion. Nawala yung self-respect at nagiging reactive ka. Sa halip na maging calm at composed, nai-stress ka at na-overthink. Ito yung cycle na gusto ng Stoicism na putulin. Stoicism is all about control and detachment. Sinasabi ng mga Stoics gaya ni na Epictetus at Seneca, huwag mong kontrolin ang mga bagay na hindi mo hawak. Ang kontrolado mo lang ay ang sarili mong aksyon at reaksyon. Kung i-apply natin ito sa pag-ibig, hindi mo kontrolado kung gaano siya ka-interesado sa'yo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react, kung paano mo ipapakita ang interes mo. Detachment doesn't mean cold or indifferent. Ibig sabihin, hindi ka emotionally dependent sa kanyang responses. Halimbawa, kung hindi siya nag-reply sa text mo agad imbes na mag-panic, iniisip mo, okay, hindi siya nakapag-reply ngayon. Wala akong control dito, pero kontrolado ko ang response ko. Kung lagi kang available, nawawala ang value mo. Bigyan siya ng space para siya rin ang mag-initiate. Ito rin ay nakaka-build ng intrigue at curiosity. Stoics are big on discipline. Kapag nag-set ka ng boundaries, halimbawa, hindi ka nagme-message ng sobra, hindi ka agad nagre-react sa bawat action. Nagpapakita ka ng self-respect at confidence. Instead na sobra kang nakatutok sa kanya, ilagay ang energy sa fitness, career goals, hobbies, social circle. Ang taso na busy sa sariling life at may passion ay natural na magnetic. May kwento ako. Si Marco isang 28-year-old, todo effort sa crush niya. Lahat ng effort, todo chat, todo presence. Pero kahit ganon, hindi siya pinapansin. Feeling niya, desperate siya. At minsan parang nawawala ang kanyang self-worth. Kinilala niya ang prinsipyo ng Stoicism. Unti-unti niyang binago approach. Hindi na siya agad nag-reply sa lahat ng messages. Naglaan siya ng space para siya rin ang mag-initiate ng conversations. Nag-focus siya sa sarili niyang career at fitness. Result? Sa loob ng ilang linggo nagulat siya. Ang crush niya bigla na lang nagpakita ng interest. Lalo siyang hinahanap, mas interesado at mas engaged. Ginutang nangyari. Simple lang, nagpakita siya ng self-control at hindi desperate. Alam mo ba na minsan, hindi kailangan maging todo charming, todo effort, o todo attention para maging irresistible sa isang tao. Parang magic pero hindi magic, Stoicism ang sekreto. Maraming tao, lalo na sa modern dating, nagkakamali sa approach na ito. Todo effort sa text pero hindi alam kung tama ang timing. Todo attention sa date pero sobra ang energy. Kaya napapansin na parang desperate.
Todo pagiging available sa social media pero nawawala ang intrigue. Resulta, nawawala ang attraction. Nagiging predictable at boring ka sa perception niya. Sobrang effort mo pero minimal return. Ang problema talaga, hindi mo na ipapakita ang value mo sa tamang paraan. Isipin mo ito. Si Clara, example natin, todo effort sa boyfriend niya. Lagi siyang online para mag-chat agad. Resulta, nawawala yung excitement sa relationship. Si Daniel todo gifting at paminsang over-promising. Sa umpisa happy siya, pero after a while nagiging taken for granted siya. Nakaka-frustrate, di ba? Kasi kahit todo ka parang hindi ka napapansin sa tamang paraan. At sa stoic view, ito ay dahil sobra kang naka-attach. Sa resulta, ang gusto mo lang ay attention at interest niya. Kung magpapatuloy ang ganitong behavior, maaaring mauwi sa emotional burnout. Nawalang confidence, nawalang respect sa sarili, hindi cold pero controlled. Kung hindi siya nag-message agad, hindi ka nagpapanik. Reaction mo, okay, may sarili siya. Hindi ko kontrolado yan. Focus ako sa sarili ko. Effect. Nagiging mysterious ka. Hindi siya stressed na laging kailangan kang habulin. Nakikita ka bilang independent at confident. Maglaan ng space sa text at calls. Huwag laging available, lalo na sa initial stages. Halimbawa, kung lagi siyang nag-i-initiate, hindi mo agad kailangan mag-reply sa bawat message. Effect. Lalo siyang curious. Nagiging challenge ka at challenge kay attraction. Stoic approach. Hindi ka emotionally dependent sa kanyang response. Kung may message siya na medyo manipulative or demanding, hindi ka agad emotionally reactive. Example. Crush, bakit hindi ka nag-reply agad? Busy lang ako pero okay naman tayo, di ba? Hindi defensive, hindi desperate. Pero nagpapakita ng control at confidence. Si Ana, 27, may crush sa coworker. Todo effort sa kanya. Laging nag-chat, laging nag-assist sa work tasks. Pero sa kabila ng effort, parang hindi siya nagkakaroon ng connection. Nagamit niya ang stoic approach. Hindi agad nag-reply sa lahat ng chat, nag-focus sa sariling career at self-improvement. Calm at consistent sa interactions, hindi nagpa-apekto sa mood niya sa bawat response ng crush. Result? Lalo siyang hinahanap ng crush niya, mas engaged sa conversations, nagkaroon ng mutual attraction. Na-curious ka ba kung paano panatilihing interesado ang crush mo kahit hindi ka showy, hindi lagi nagchat-chat, at hindi nagiging desperate? Maraming tao, kahit na nakakaintindi na sa concept ng detachment at strategic absence, nagkakamali sa consistency at self-control. Minsan todo effort ka, minsan naman detached ka kaya nagiging confusing sa crush. Na-stress ka kung hindi ka rin binibigyan ng pansin. Napapaisip ka, gusto ko ba talagang habulin siya? Resulta, nawawala ang intrigue, nawawala ang aura ng confidence, nagiging emotional roller coaster ka, at ang mas malala, kahit alam mo na dapat hindi ka desperate, nagiging reactive ka pa rin sa bawat maliit na signal, like text, emoji o social media post. Halimbawa, si Kevin, example natin, todo effort sa crush niya sa social media. Laging nagre-react sa stories, laging nagla-like, kahit minsan hindi siya ni-reply. Resulta, crush niya nagiging less interested dahil predictable ka. Siya mismo unconsciously nawawala ng curiosity at thrill. Sobrang nakaka-frustrate, di ba? Lalo na kung na-invest mo na ang emosyon mo. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao napapabilis ang attachment sa maling paraan at lumalayo sa stoic principle ng self-control at personal mastery. Hindi lang tungkol sa hindi pagiging available. Kailangan consistent ka sa mood, attitude at presence, calm, composed and confident. Tip: maging predictable sa sarili mo, hindi sa kanya. Halimbawa, kahit hindi ka mag-reply agad sa message, kapag nag-reply ka, calm, composed, at positive ang tone. Effect: nakikita ka bilang emotionally stable. Lalo siyang na-attract sa aura mo. Huwag laging ibulalas ang thoughts mo or emotions mo. Ipakita ang interest pero huwag palaging over-explain. Example: Crush, anong ginawa mo today? You at busy sa work pero may surprise sa weekend. Ikaw? Nagiging curious siya at natural siyang mahihikayat magtanong at mag-know more sa'yo. Si Liza, example natin, todo effort sa crush niya. Minsan nagiging clingy, minsan detached, naguluhan ang crush niya. Nagiging inconsistent ang attraction. Ginamit niya ang advanced stoic techniques. 1. Consistency, calm at composed sa bawat interaction. 2. Controlled curiosity. Hindi lahat ng feelings at plans in abroad. 3. Emotional immunity. Hindi reactive sa delayed replies. 4. Subtle demonstration of value. Focus sa hobbies at achievements. 5.
Art of withdrawal. Counting space kapag needed. Result? Crush niya, natural na nagkakaroon ng interest at curiosity. Lalo siyang hinahanap at respected. Si Liza, confident, independent at self-respecting pa rin. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam, ibig sabihin self-control, independence. At confidence ang nagpapalakas sa aura mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, i-like ang video, mag-subscribe para sa mas maraming stoic hacks sa love at relationships, i-share sa kaibigan mo para matulungan silang maging magnetic sa kanilang crush. At tandaan, huwag habulin ang attention. Hayaan mong siya ang maghabol sa tamang paraan habang ikaw ay confident, composed at magnetic.